Mga kasaka, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So, konting kwentuhan lang regarding dito sa ating mga bagong panganak na biik, kung ano yung practice ko at paano ko inaalagaan yung aking mga alagang bagong panganak na biik. Ayan, ang ating mga biik ay dumidede na. So, ay napaka-importante sa ating mga biik, yung mga bagong panganak, na sa 24 hours niya ay dapat makapag dede sila o makadede sila ng mas maraming gatas. Kasi yung first 24 hours ng gatas ng inahin ng baboy ay pinaka mahalagang gatas, kasi ito yung colostrum na kailangan ng ating mga biik para maging malakas ang ating mga biik. Hindi madaling dapuan ng sakit tulad ng lamig, pagiging anemic, yan. So, yun yung pinaka-importante ng colostrum. And yung biik natin, yung mga bagong panganak nating biik, practice ko lang to dito sa ating backyard farm. So, hindi ko sila pinuputulan ng pusod, hindi ko sila pinuputulan ng ngipin at buntot sa unang araw. So, sinasabay ko siya doon sa first iron. Ibig sabihin, sa ikatlong araw, doon pa lang ako magpuputol ng ngipin at ng buntot. So, yung pusod niya ay kusang matutuyo at mapuputol. So, bakit ko yung ginagawa? Ano? Kasi sa ikatlong araw niya ay doon siya makaka-experience ng unang sakit niya, yung injection niya. So, mas okay kung isabay-sabay na natin para isahan na na-stress lang sa ating mga biik. So, tanong, baka kagatin ng biik yung dede yung ng nanay or yung utong. So, hindi ang ating mga biik ay unang alam ng senses ng ating mga biik ay dumede. So, hindi pa niyan alam paano kumain or hindi pa niyan alam kumagat. So, kumagat man yan, hindi masasaktan yung nanay or yung mama pig. Pero sa 3 days pa lang sila nagkakaroon ng sense na magngata-ngata. So, okay lang yun abutin ng 3 araw. So, meron nga inaabot ng 5 days bago nila paputulan. Pero ang pinaka-importante lang doon, malakas sila, wala silang mararamdaman na sakit, hindi sila ma-stress. In 3 days na yon, sobrang dami ng masisipsip nila. Malakas na sila. Na kahit putulan mo sila ng buntot ng ngipin, sabay-sabay, at injection ng iron, ay hindi na sila ma-stress or hindi sila lalagnatin dahil malakas na yung pangangatawan nila. So, yun mga kasaka, ang aking practice dito sa aking backyard farm. So, pwede nyong gayaan, pwede nyo rin hindi. Pero actually, halos karamihan ay ginagawa na rin yun sa mga malalaking farm and sa ibang mga nagbababuyan. So, ayun, kung makikita nyo, hindi rin kami gumagamit dito ng incandescent lamp na dagdag pampainit. So, kahit pabago-bago yung temperatura ng panahon, umulan at
umaraw ay malakas yung ating mga biik. Gawa ng nilagyan natin ng ipa. Ayun. Then hinaharangan natin kahit paano yung pwedeng pasukan ng hangin. So saktong-sakto lang yung temperatura ng ating kulungan para sa ating mga biik. So hindi sila lalamigin. And ang pinaka-importante talaga makadede sila ng sobrang dami in 3 days. Yan. So napaka-importante din na magdagdag tayo ng supplement para pampagatas. So ako dito bibigay ko dito ng Tyrolac or Sisical. Ayun. Malaking tulong 'yon para mag times 2 or times 3 yung produce ng gatas. Pero syempre, may mga instances din na hindi ganoon, tulad nung aking itong nasa gitna. Halos siyam lang yung utong niya na may malakas na gatas, and yung iba ay wala, as in tumigil. So kaya kung makikita nyo sa previous video ko, meron dyan na pinakita ko sa inyo na labas na yung buto niya sa likod, yung backbone niya. So 7 biik, ganon, at namatayan pa ako ng isa dahil lang dun sa gutom. Pero kahit ini-injectionan ko na, pinapakain ko sila ng sprinter na tinunaw gamit yung syringe, ay hindi pa rin kinaya. Talagang nanghina. So iba pa rin talaga yung gatas. Anyway, so ayun, marami na akong sinabi. At hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat muli sa mga nanonood at sa mga bumabalik-balik at sa mga nag-follow at sa mga hindi pa nag-follow at napuntahan nyo ang video na to. Please follow nyo ako dito sa subscribe kayo dito sa aking YouTube channel sa Simpleng Magsasaka, at hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. At kung may mga katanungan kayo, please leave your comment down below sa comment section, at try natin sagutin based on aking experience. So hindi ako kagalingan at nagkakamali, pero malay nyo, sa experience ko ay may matutunan din kayo. So ayun lang, this is Edgar, ang Simpleng Magsasaka from Bicol, Albay. Ingat kayo lagi, peace.